Hi, welcome to the second episode of the Basic Tub Podcast. This is Mac. I'm back again. At ayan, dito tayo sa second episode ng ating podcast wherein ang pag-uusapan natin ngayon ay about traveling. Yeah. So, when you hear the word traveling, ano yung naiisip nyo? Ako, naiisip ko is, syempre, yung pinaka-basic from point A going to point B, di ba? Pero sabi nga nila, it's not about the destination, it's the journey. 'Di ba? Which is in some levels, in some level, mas gusto ko yung mindset na yon. Kasi parang mas marami kang matututunan dun sa journey bago ka makarating dun sa destination mo. Pero pag nakarating ka sa destination, syempre, andun yung fulfillment kasi yun yung pinaka parang goal mo in the first place, eh, 'di ba? Kaya mo sinimulan yung journey na yun. So, yun. Ayan. Nilagpasan ko muna yun, medyo nahihiya akong magsalita, eh. So, let's go to the second question for this topic. So, when did I start traveling? Um, Siyempre, simula yun nung ako'y ibinabiyahe ng aking mga magulang, yung baby pa, no? Pero, I think the best way to start that or to answer that question is, alam nyo, nung bata ako, palipat-lipat ako ng lugar. So, I was born in Bulacan and then nalipat ako sa Parañaque and then Pampanga, tapos Cavite and then back to Parañaque. Pero when I was when I was young, ayan, um, madalas akong manood ng TV and naalala ko nun, meron akong pinapanood na parang fini-feature yung Tagaytay and at that moment nakatira pa kami sa Parañaque and then parang naalala ko nun, sabi ko sa sarili ko, "Ang ganda naman dun, makakarating din ako diyan." Parang with confidence na makakarating din ako diyan sa lugar na 'yan, dun sa Tagaytay. Kasi para siyang Baguio, eh. Parang nung time na yun dahil bata pa ako nun siguro, that was some 20+ years ago, parang sobrang lamig sa Tagaytay, may fog, ta's ang pini-feature nun yung picnic group, eh. So, parang sabi ko makakarating din ako diyan, makakapunta rin ako diyan, parang gano'n. And fast forward to now, ayun, since nakatira na ako dito sa Cavite, nagba-bike na lang ako paakyat ng Tagaytay and I can do it anytime. More or less 2 to 3 hours na padjak lang, nasa Tagaytay na ako. Ayun. So, pagdating naman sa kailan ako nag-start, grabe ang haba nung segue ko 'no. Pero dun sa part na kung kailan ako nag-start mag-travel, siyempre, high school. Takot pa ako bumiyahe nun. Kasi meron kaming sasakyan nun and most of the time hatid sundo kami ng airpot sa sasakyan and hindi ako masyadong marunong bumiyahe. So, most of the time, ang ginagawa ko noon ay may message si airpot o kaya si airmat, papasundo ko sa school, ganyan. Pero nung nag-high school na ako, ayan, since natira kami sa Parañaque, nayayaya ako ng mga kaklase ko na, tara, gala tayo, ganyan-ganyan. Parang second year high school yata, pumunta kami dun sa ano eh, second year ba, third year? Basta something on that timeline. Nagyaya sila pumunta ng SM Sukat. Parang bagong gawa lang ata SM Sukat nun. Hindi ko na maalala. Tawag pa namin nun SM Jologs. Ayan. So, nung kami tumatambay, and kapag naman
nagkayayaan ng Sabado ay ng Biyernes, especially kapagka parang weekend, eh, kailangan kailangan namin magkita-kita para sa practice ng kung ano man. Nagkakayayaan kami pumunta sa Trinoma, ayan. Ang layo nun, nag-e-MRT kami. Tapos ang sinasakyan pa namin nun sa Parañaque, FX, papuntang Loton. Loton or basta ganun yung naalala ko mga placard nun, eh, ng FX. Ayan. Naalala ko nun, takot na takot ako bumiyahe. Tapos pag-uwian na, talagang parang hindi ko tinatanggal sa paningin ko yung kasabay ko pauwi. Kung hindi, mawawala ako, parang ganun. And then, uh, after high school, uh, nalipat ako ng iba't ibang lugar. Diba? Sabi ko nga, palipat-lipat kami ng ibang lugar. Nung magka-college ako, yan, MOA, tapos iba't ibang parte ng Cavite. And, ayun, doon nag-start yung pagta-travel or yung simula ng aking pagta-travel. So, sunod nun, nagsimula na akong mag-travel ng solo by college. Medyo nauso na nun yung mga joiners, eh. Pag ka ng lugar na gusto mong pasyalan, dahil meron ng Facebook, yun, sasali ako sa mga joiners. Nagbabagyo ako hanggang sa naging interested ako sa pag-akyat ng bundok. So, nag-start ako mag-hiking. And I'll discuss it more. I'll discuss more ng experience sa pag-akyat sa mga susunod na episode. Mas maganda discuss yan sa isang separate na episode. So, ayun. And um, nawala na yung train of thought ko. So, ayun, yung ano nga, pagdating ng college, nasimula na akong mag, ano ng, mag-travel ng solo. So, hiking, ganyan. And as I grow older, syempre, nagkaroon ako ng partner. Yan, dalawa na lang kami magkasama madalas. And yung family, yan, nakakapag-travel naman kami ng magkakasama. Which is a good thing. And let's go to the next question. What are the types of traveling? So, marami kasing, para sa akin, maraming klase ng traveling, eh, no? May traveling na parang for errands, which is kailangan mong ah, bumiyahe or mag-travel dahil kailangan sa trabaho o meron kang kailangan sigasuhin. Meron namang travel na leisure. Ayan. Meron ding travel na para hanapin ang sarili, di ba? Yung mga bagong break-up, kaya may pinagdadaanan sa buhay, kailangan mo mag-travel para to get out of that um, situation. Yan yung mga types of traveling. Kasi, di naman, para sa akin, hindi lang yan parang basta-basta bumiyahe ka. Lahat naman yan merong purpose, di ba? And, ayun, pagka meron kang purpose sa pagbiyahe mo, hindi nasasayang yung oras mo. Like, pero minsan kasi, may mga pagkakataon din na nagka-travel ka kahit hindi mo gusto. O kaya parang nagka-travel ka dahil parang gusto mo lang maaliw. Parang ganun. Pero meron times na parang dati sumasakay ako ng bus papuntang Bataan. Wala lang, dahil parang gusto ko lang sumakay ng bus. Tapos pagdating sa Bataan, kakain lang ako ng kakain lang ako ng fast food. Kakain lang ako sa fast food tapos sasakay na ako ulit pauwi. Parang gusto ko lang yung feeling ng nakasakay ka sa bus. Parang gano'n.
Pero siguro mga once or twice ko lang siyang ginawa or nagawa. Ewan ko ba, medyo weird, eh, 'no, pero ayun parang parang yun yung pantanggal ko ng stress, yung parang nakasakay ka sa bus, nasa window seat ka, ta's tinitignan mo lang yung mga nadadaanan niyo. And I think that's, one of the reason why parang na-hook ako sa pagba-bike kasi yung 'pag nagba-bike ka, ayan, 'pag nagba-bike ka, yung, mga dinadaanan ko 'pag yun nga, 'pag nagba-bike ako yung mga dinadaanan ko, eh, mas naaalala ko siya kapag, ah, nadadaanan ko or na-experience ko kung paano siya daanan, parang gano'n. And in the long run, kaya ko na siyang puntahan ng ako lang mag-isa, parang gano'n. Kasi 'di ba madalas merong mga pagkakataon na parang we have the fear of the unknown. Although, hindi naman lahat, pero ako meron akong gano'n, eh, parang fear of the unknown na, ah, noon sabi ko kailangan kong ma-conquer yung, fear na yun, yung fear of the unknown. Kailangan ko ma-experience para, alam ko na kung anong gagawin next time, parang gano'n. Ayan, so next is benefits of traveling. Maraming benefits ang pagta-travel, marami kang matututunan. For example na lang, nung umakyat ako ng bundok, ang dami kong nakilalang mga iba't ibang klase ng tao na may iba't ibang klase ng trabaho, may iba't ibang klaseng sitwasyon sa buhay. And at the same time, 'pag nakakakwentuhan ko sila, parang ang dami ko palang hindi nalalaman, parang gano'n. And minsan yung mga times na may nakakausap kang mga tao na parang nakakapag-share ng mga bagay-bagay na hindi mo pa alam, parang yun yung parang nagpapabago sa kung paano ka mag-isip, kung ano yung mindset mo, parang one way for you to grow. Parang hindi ka stuck sa isang mindset lang. Kasi ayun nga, life is full of changes and that's one of the things na, hindi magbabago, yung pagbabago and death. Yan ang hindi nawawala. Those two are the permanent things and yan, yan ang mga bagay na I think would benefit anyone kapag nag-travel sila. And at the same time, yung pagka-travel, parang makapag-set ka ng standard mo, eh. Tulad tulad na lang dito sa Pilipinas, 'di ba? 'Pag nag-bike ka dito sa Pilipinas, medyo mahirap siya at in a way na parang may away sa bike lane kasi may mga nagpa-park sa bike lane. Tapos merong iba na singit ng singit, hindi nila alam na medyo medyo delikado in the part of, cyclist and also sa part nila na parang sumingit na sumingit sa bike lane. And at the same time, siyempre may mga siklista din o mga nagba-bike din na hindi nila alam na delikado yun. Yung singit ng singit sa, gitna ng traffic na, napapaligiran ng mga sasakyan, 'di ba? Paano kung hindi sila nakita sa side mirror or hindi sila napansin, 'di ba? Puwede silang mabundol, masagi, and, vice versa. And yung noise pollution sa kalsada. Now, why I'm discussing that? Kasi nung nag-travel ako sa Malaysia, sobrang ibang-iba dun. Like as in, dun ko na-realize na ba't ganito sa Pilipinas? Oo, totoo kasi pagdating ko sa Malaysia, one week kami dun, ng kapatid ko, nag-Malaysia kami. Gala at saka may pinuntahan kaming or in-attendan kaming business convention. So, nung time na yun, grabe, pagbaba namin ng airport, wala kaming narinig or I mean sa experience ko, wala akong narinig na kahit isang busina. I mean meron akong narinig, pero sa whole duration ng stay namin dun sa Malaysia, parang isang beses lang ako nakarinig ng busina ta's sobrang hina pa, yung parang parang napili na siguro na nasagi lang yung ano, tapos tumunog yung busina. Pero yung intentional na magbubusina yung mga ano, wala. Sobrang tahimik dun, wala silang noise pollution.
Grabe dun. Ganun, I would say ganun sila kadisiplina, and siguro masyadong, maganda yung pag-enforce ng traffic laws nila dun. Kasi alam mo yun, kung ganun ka kadisiplina na hindi mo kailangang bumusina ng bumusina, ibig sabihin, meron silang, respect sa traffic law, and siguro ayaw nilang maabala dahil kapagka siguro nagkaroon sila ng traffic violation or something, mabilis ma-revoke yung lisensya nila, parang gano'n. So, there's fear but in a good way, and kung iko-compare mo 'yan dito sa Pilipinas, siguro hindi ako makapag-set ng standard about sa kung paano ko sasabihing ano ba yung maganda dito sa Pilipinas na puwedeng i-adapt ng government natin from other countries, 'di ba? So, meron ka ng standard na puwedeng i-compare dito sa lugar natin na puwedeng gawin to improve our lives, 'di ba? Pero kung hindi ka nagta-travel, so parang iisipin mo, ganito yung standard namin, okey lang yang busina ng busina, ganyan talaga. May road rage, may ano, ganito talaga sa Pilipinas, normal yan, 'di ba? So ayun, gano'n. And, I hope na makapag-travel pa ako sa marami pang lugar para marami pa rin akong matutunan. Which is, gusto ko ring, alam mo yun, i parang i-wish na halos lahat sa'tin ay lahat tayo ay magkaroon ng chance na makapag-travel sa ibang lugar. Not just within the Philippines, pero, other countries as well, para malaman natin yung worth natin, kung ano ba yung talagang makakatulong sa'tin, and kung ano ba yung kaibahan ng Pilipinas sa ibang bansa. Kung gaano tayo ka-behind or kung nag-i-improve ba yung buhay natin dito, parang gano'n. So yeah, that's what, I learned na benefits, or one of the benefits ng pagta-travel. And also, that's part of the experience sa traveling. And ayun, kung nag-i-start ka palang mag-travel, kasi merong mga tao na parang takot mag-travel, eh. I would give some tips. I just want to provide a disclaimer na hindi ako expert, pero I think ito yung mga bagay na puwede niyong i-consider na unang gawin bago kayo mag-travel, ayan. Teka, nagre-record pa ba? Yan, nagre-record pa. So, ayan, unang tip, to start traveling is siyempre kailangan meron kang budget. Dahil mawawala lahat ng fear mo, yung fear na mawawala ka, magugutom ka, pagka meron kang budget. Kasi 'pag meron kang budget at meron kang extrang allotted, if in any case magkaroon ng emergency or mga problema sa travel, madali kang makakabiyahe, paalis, papunta sa mga lugar, and hindi ka magwo-worry na magkaroon ka ng problema dahil kapag meron kang pera, madali lang gumalaw. So, gutom ka, puwede kang kumain. Abutin ka ng gabi, puwede kang mag-stay muna dun sa kung saan ka ngayon, 'di ba? Kasi meron kang pambayad ng accommodation. So, ayun, yun ang unang tip. At second na tip, how to start traveling is to, if you can't do ocular dun sa pupuntahan mo, mas madali na ngayong mag-check online ng reviews kung ano ba yung experience nila dun sa pupuntahan mo, 'di ba? So, basically mase-set na nun yung expectation mo kung ano bang dapat gawin 'pag nandun ka na sa lugar na yun, or ano bang klaseng preparation din yung kailangan mong gawin bago ka makapunta sa lugar na yun. So, ayun, yun ang second tip. Buti nga ngayon meron ng, internet, and, madali na lang mag-search, tsaka marami kang makikitang reviews which would help you to organize yung pinaka-trip mo
and to avoid yung mga problema along the way. Tapos third tip is, ayun, prepare beforehand, create an itinerary. I guess, that would help you a lot kasi kung pupunta ka lang dun sa lugar na parang bahala na, gano'n. Siyempre hindi mo alam kung ano yung i-expect mo, pero minsan may mga taong gano'n, yung basta maisipan na pumunta dun, pupunta na lang. Kasi merong thrill, meron talagang thrill yung paggawa ng gano'n. Pero if you're someone na parang gusto mong makontrol yung at least 70 to 80% na magiging outcome ng travel mo, do an itinerary and contact the people na puwede mong ma-contact to make your experience seamless sa pagta-travel, ayan. So, I guess yun lang yung mga tips na puwede kong ma-share for you dahil ako din naman palagi nakakapag-travel na. Pero those are the things that I could share with you guys. Now, next ay teka, mhm, next, what's better, solo or with companion when traveling? Ano yan, it can go both ways, you can go both ways. I mean, not at the same time siyempre, pero parang puwede mo siyang gawin parehas at any given time. Like for example, may mga times na gusto ko ako lang yung mag-travel. So, ako lang pupunta dun sa lugar na yun. Parang gusto mo mapag-isa, yung parang mga soul searching 'no. So, may times na na-e-enjoy ko yung mag-isa dahil minsan 'pag nabu-burnout ka na sa mga araw-araw mong ginagawa, parang masarap yung parang mag-recharge ka ng, pagta-travel mag-isa, 'yan. And sometimes naman, boring kapag ikaw mag-isa, so better to ask a companion o 'pag meron kayong mga barkada na puwedeng mayaya, 'yan, mga outing, 'di ba? Ayan, which is good. So, sa question na 'yon, depende, So, puwede kang mag-solo, puwede kang may kasama, and ayokong magsabi ng mas better solo, mas better depende kasi sa experience and depende rin sa kasama at depende rin sa pupuntahan, ayan. And, things to do when traveling. Ano ba 'yun? Things to do when traveling. I guess, babagsak din 'yan do'n sa tips na binigay ko kanina. Pero siyempre mas maganda maging vigilant. Siguro 'yun yung idadagdag ko. Kasi siyempre pupunta ka sa ibang lugar, you should also be observant. Kailangan maano ka mag-observe ng, ambience or environment para siyempre kung sakali mang may mangyari parang medyo mapi-predict mo na kung anong dapat mong gawin. And ayun, merong iba na nagdadala ng, weapons, may dala kang axe 'no, ta-travel ka, may dala kang axe for your safety. Pero kidding aside, yung iba nagdadala ng pepper spray, mga gano'n, for security. And may mga times naman na kapagka nasa hotel meron kang makikita online na how to secure your place, like meron silang dalang mga portable door lock, mga door alarm na kapag ginalaw yung pinto, yung doorknob, without you expecting someone, may mag-a-alarm, parang gano'n. So, you can do those things, 'di ba? And, um, yeah, I think that's the only thing that I would, um, idadagdag dun sa mga una kong nasabi about what to do, how to start traveling, yung mga tips. And siguro let's end this, topic on a question na parang, "Where do I want to go?" or, future travel plans. So, me personally,
Although hook na hook ako sa cycling, gustong-gusto kong bumalik sa pag-akyat ulit. So, I have this, goal na in the coming years bago ako tumanda ng sobra, gusto kong maakyat yung, Mount Giting-Giting especially, 'yan, Mount Giting-Giting, Kitanglad, yung Kitanglad Dulang-Dulang Traverse, 'yan gusto ko 'yan, K2D. Tapos yung, Kibungan Cross Country, 'yan gusto ko 'yan. 'Yan yung mga gusto kong ma-experience. Pero one of the few climbs na nagawa ko na before is, sa pagta-travel, um, pagka leisure travel naman, gusto ko makapunta ng Japan, ayan. Tsaka dun sa Faroe Islands, gusto ko makapunta dun, ayan. More on ano kasi ako, mga bundok tsaka scenery, ayan. Gusto ko makapunta dun. Tapos ano pa ba, gusto ko rin sa Japan, gusto ko rin makapag-bike dun sa Japan. Ayan, dami ko pang gustong gawin sa buhay ko. Pero, we'll get there at kailangan ko pang kumayod ng matindi para magawa ko yun. Sana magawa ko lahat yon in my lifetime 'no. Ayan. What else? Future travel plans, ayun nga, yun yung mga future travel plans ko. And ayun, makapag-travel kasama family and yung partner ko, yan. Yung mga gusto ko, as my future goal or travel plans. Pero for now, yun lang muna. Sobrang daming puwedeng puntahan, So, 'di ba, yung iba inaabot ng 20 years or so, minsan tumanda na sila para, ma-travel yung buong mundo and yun yung mga matitindi talaga, which is I envy them in a good way. Parang ang sarap magkaroon ng inspiration na gano'n. Yun nga lang siyempre when you do that, you need to know how to sustain yung pagta-travel. Kaya that's what I'm trying to figure out. Kailangan mo ng kaperahan para mag-travel. And I guess that's, what this, topic will be. And tama ba yung English ko? Ayan. Minsan kasi mas madaling express yung sarili sa English, kumpara sa pagta-Tagalog. Pero as much as possible gusto kong mag-Tagalog dahil Tagalog or, make this or make videos using the Filipino language. Ayan, I think yan na yung ating second episode. And, if you want to listen to more episodes, just, click the subscribe button dahil as I mentioned on our first episode, di ko pa alam kung paano i-upload 'to sa Spotify and, aaralin ko pa siya. And ayan, sana malinaw ang ating audio. At for the meantime, you can subscribe to the YouTube channel, The Basic Tub PH or The Basic Tub. Nalimutan ko na kung anong ginawa kong page for that or YouTube channel. Pero yan, The Basic Tub, it is. At ayan. So, see you on the next episode then, okay? Bye-bye, yo!